Hello, hello! Welcome back to my channel. Yes, it's Monday na naman. Kaya naman if it's Monday, kuberan mo ako. May pag-ganun. Ay! Alright mga kaibigan, yun pong naririnig nyo ang ating background. Yan po ang ating aawitin at bibigyan ng buhay. O, diba? Kasi nga naman, ang kumanta niya na ipatay na. Yung awitin na yan po ay ni-request ni Binoloy's TV. Mega love shoutout sa iyo dyan sa Davao. Ayan ha mga kaibigan, na po si Binoloy's TV, isa sa ating commentator. Nag-request siya nitong awitin ng himayang na unlak. Ayun ha. Kaya naman mga friends, dikitan nyo na rin itong si Binoloy's. Maluin mo ba? Ipag-graduate na natin to siya ng 1K para naman lahat tayo happy. O, diba? Ayan, kunting trivia lang pa yan din sa awitin na yan mga kaibigan ha. Yan po ang pinamagatan na himayang na hunlak. Ito po ay inawit. And of course, popularized by Susan Fuentes. No? Si Susan Fuentes pala ay taga Butuan, mga kaibigan. Yes, 1954 siya isinilang, no? Tama ba? Ganun. Tapos, 5 years old pa lang siya, ay sumasali na siya sa mga amateur singing contest. Di ba? Yan yung mga uso ng unang panahon. And then, of course, sumikat si Susan Fuentes ng More na More. Pero itong si Susan Fuentes ay nagkaroon ng karelasyon na may asawa na. So parang, kumbaga siya ay naging the other woman. No? Ngayon, itong si Darl, yan ang pangalan ng naging karelasyon niya. Nagkaroon sila ng anak. Itong si Darl, mayroon din siyang, previous family na iniwan niya para magsama sila ni Susan Fuentes. Nagkaroon sila ng 2 anak, ngunit sa kasamaang palad, kaibigan, yes, marites mo na tayo. Ngunit sa kasamaang palad, dahil itong si Susan Fuentes ay nalulung sa addiction, drug addiction, na iniwan siya ng lalaki. Pati yung kanyang anak, umalis yung lalaki, bumalik dun sa original. Ayun. Bumalik siya doon, iniwan si Susan Fuentes, so lumalaki yung mga anak niya na hindi niya kapili. So medyo malungkot, no? Ang kanyang personal life, ang kanyang mga struggles, life struggle, no? Itong si Susan Fuentes, syempre, tinagurian pa rin siyang isa sa mga mahuhusay na mga awit sa ating bansa. Di ba? At yung itong himayang na hunlak, kaya ang ibig sabihin nito is all about despair, pagkabigo, yung parang feeling mo it's the end of the world kasi grabe na talaga ang kanyang, siguro pagmamahal sa isang tao at siya ay iniwan. So hindi natin alam kung itong awitin na ito ay para doon, pero mukhang hindi naman. Itong awitin na ito ay pinasikat noong 1979. So 1 year na lang may panganak na ako. Diba? 1979 po pinasikat ang awiting himayang na hunlak. Kaya naman, kayo dyan mga kaibigan sa mga gustong mag-request, comment down below yung mga awitin ng inyong mga lola, lolo, yung mga yumaon ninyong mga kamag-anak na gusto nyong marinig at kantahin natin, bigyan natin ng buhay dito sa ating channel sa Kinabuhing Tambok. Yes. With that being said, let's go. Are you guys ready with my golden voice? Guys, ready na kayo ko? Ha! Charot! Let's go! Malungkot ito Handuman ingon sa giminukar king kalago daw na bilanggo in town sa usa ka damgo. I'm so sorry sa ating mayroon tayong technical difficulties because our internet connection is not good. So please forgive me. Kasilagan ka ba o kalim ka na lang? Ingon sa gihaya karon ang akong galaman. Huwag na lang tayo magkamera. Wala na yung mo'y bisan jutay kining balantiya. Gani sa luha ako intaw na hupsa. Wala na'y gahong kining duhan nga magpagpunta. Nahuno na kunog na hunlak ang akong himaya. Nahuno na kunog na hunlak sa imong pagbiya. Walay ko kaloy ako nga gibudhiya. Walay ko kaloy ako nga gitalikdan. Patay ng
mga kanhi puno sa hudyakan. Patay ng pagbating na lusan sa mga luha. Kana ko wala na'y bili kinabuhi. Sukad kang nagudhi ka na ko akong pinili. Busaking dukhan sa hilom nangandoy na lamang. Nangandoy matapos na lang ang tanan. Patay ng mga kanhi puno sa hudyakan. Patay ng pagbating na lungson sa mga luha. Kana ko wala na'y bili kinabuhi. Here we go! Sukat kang nagudhi ka na ko akong pinili. Busaking dukhan sa hilom nangandoy na lamang. Nangandoy matapos na lang ang tanan. Alright, ayun o. Parang pinangarap na lang niyang matapos na lang ang lahat dahil sa grabing panluloko sa kanya, no? At parang wala na siyang nakitang pag-asa. Pero yun nga mga kaibigan, huwag nating hayaan na ibigay lahat kasi mahirap. Dahil kapag sobra-sobrang ibinigay mo, nakakalumos. Charot! Ayan lang po mga kaibigan. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig dyan, mga nagko-comment, nag-subscribe sa ating channel. Always remember, be kind. Hanggang dito na lamang. Thank you again for watching. See you next time. Dito lang sa Kinabuhing